Hello? Sino to? Cruz! Pinasok daw ng mga magnanakaw ang bahay niyo. Ano? Paano? Boy! Boy! Saan ito? Ano to? Boy! Yan! Boy! Buksan niyo to! Boy! Buksan niyo to! Boy! Ayusin mo naman! Ganito kasi yung step, di ba? 1, 2, tapos clap, tapos ganon. Tapos ulit. 3 beses yun. Isa pa. Uy, sali naman ako dyan. Sige, tara, sali ka dito. Ganito lang yung steps na sa'yo, di ba? Gwen! Sino gumawa nito sa inyo? Ano nangyari sa mga kapatid mo? Shane? Shane! Buksan mo yung pinto! Shane! Shane! Buksan mo yung pinto! 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 Shane! Anak! Ano? Shane! Hello, love? Love! Love! Yung mga anak natin. Wala na. Ano? Anong nangyari? Uuwi na ako. Boy? Gwen?
Kamusta naman sa school mga anak? Maayos naman ba yung mga grades nyo? Siyempre naman, ma. Mga anak mo ata to. Siyempre kami din, tita. Maayos yung grade ko kahit di mo kami anak. Mabuti naman. Shane, pwede pa kuha ng tubig? Ah, sige po. Ikaw, Gwen, tubig. Di, okay lang. Gwen, pwede bang mamasukan sa inyo? Kahit wala nang sahod, pagkain lang. Ah, sige. Kausapin ko na lang si mama tungkol dyan, ah. Sige. Sige. Asaan ka at anong ginagawa mo nung mangyari ang care? Gumagawa kami ni Gwen ng schoolworks nang marinig namin sinigaw si Boy sa sala. Nagmamadali kaming lumabas ng silid at nakita namin si Boy na sinasaksak ng 3 hindi kilalang lalaki. Habang nagmamakaawa si Boy, inatake rin si Gwen. Nang atakihin si Gwen ay nakapaglak ako ng aking sarili sa isang silid. Natakot ako sa pwedeng mangyari sa akin kaya naligo na lang ako. Nakita namin ng isang baseball bat, martilyo at isang kutsilyo na ginamit ng mga sarili upang patayin ng magkapatid. At ang lahat ng iyan ay pagmamayari ng bagwan. At ayon sa kanila, tanging member lamang ng pamilya nila ang nakakaalam kung saan ito nakatabi. Asan kayo at anong ginagawa niyo nang mangyari ang krimen? Nasa venue ako nung sinubukan kong tawagan yung asawa ko, pero imposible kasi walang signal doon. Pero nakatanggap ako ng mensahe mula kay Shane. Nakalagay po doon na, Ma, tabang, please. Lumalabas na, ba't nagawin talaga sa pamilyon doon? Nung naproseso ko yung nangyari, tumawag ako sa misis ko at sinabi kong, wala na. Wala na ang mga anak namin. Hindi ko matanggap. Umupo at umiyak lang ako buong araw. Nakakapagtaka kami nangyari pag nangamat o patay ng araw. Ngunit unang taong nakaliligo at ang mga gamit na ginamit o patay ay nandoon. Isang taong kilala ng pamilya niyo, panigurado may gawa nito. Hindi ko alam. Wala akong ideya kung sinong pumatay sa anak namin. Ang gusto ko lang ay mabigyan sila ng hustisya. Huwag kayong mag-alala. Ipagpapatuloy namin ang sila ko. Ikaw ba ang delivery rider na nag-deliver sa bahay ng mga magulang? Opo. Sino ang nakita mo sa bahay? Nakilala mo ba kasi? Deliver ako ng isang parcel. Ito na sa parcel. Pero nakita ko isang babae. Parcel po! May nakita ka bang isang lalaking tayo na hilala dito nung Biyernes ng hapon? Nakita ko siya matangkad na lalaki, pero
Mukhang bata pa. Nagtanong siya sa akin kung saan yung bahay ng magwad. May nakita kami sa loob ng iyong bag. Na-recover namin ito. Na-trace namin na hindi sa ito o sa miyembro ng pamilya mo. Bakit nasa iyo ito? Kilala mo ba siya? Si Marlon Canlas. Kaibigan ko. Kami ang pumatay sa akin mga kapatid. Hindi ko sinasadya. Kalunos-lunos ang sinapit ng dalawang magkapatid sa barangay Bagong Tapay sa Minang, Cotabato. Pinagtataga hanggang sa bawian ng buhay ang mga biktimang kilala sina Crisville Luis at Crizel Queen Magwad sa loob ng kanilang bahay. Nakatakas ang tatlong suspect na pinaghahanap na ngayon. Pero gusto ko lang malaman, Shane, malaman mo, binigay namin sa'yo lahat. Home, pagmamahal ng isang magulang, Shane. Pagmamahal ng isang kapatid. Proud na proud kami noon. Ginamit kami ni God para matulungan